Ang mundo ng mga tao at espiritu ay magkasamang umiiral. Ang Eden Hollow ang nag-aampon sa mga naglalakbay na espiritu. Ang mga espiritu ay nahahati sa tatlong uri, mga entry-level na espiritu, mga multo, masasamang espiritu, at ang pinakamalupit na masamang espiritu. Tumigil ka! Nagbabasa ka ng mga kwentong multo sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ka ba natatakot? Baka maakit mo ang isa sa mga yon. Nagsisimula ng maging nakakatakot ito. Ang mga multo ay hindi kasing takot ng mga tao. Tama na, huwag mong takutin ang sarili mo. Isang classic yan, kailangan kong isulat yon. Malaking aksidente sa Heritage Avenue. Humingi ng backup. Kopya, kopya. Edward Morgan, manatili ka rito at magbantay. Kaming dalawa ang pupunta para tingnan. Ako na? Mahal, anong ginagawa mo rito? Sinundo kita sa trabaho, syempre, para magdiwang ng kaarawan ng magkasama. Sige, para sa regalo mo ngayong kaarawan, anong gusto mo? Sa pagkakataong ito, gusto ko. Ingat. Mahal. Caroline? Caroline! Caroline! Gising! Naghihintay pa rin si Violet sa atin sa bahay. Caroline! Caroline, wag mo akong iwan. Edward, isang karaniwang tao ka lang. Anong karapatan mo para maging bagong Soul Ferryman? Mamatay ka na lang. Hindi. Sana ako na lang. Mula noon, ako'y nagmamay-ari nitong Golden Toad Cauldron at natutunan ko ang tungkulin ng isang ferryman ay kontrolin at palayasin ang mga espiritu. Kapag na-ferry na ang isang espiritu, may pagkakataong kumita ng willpower. Kapag umabot sa 100 ang willpower, makakakuha ako ng isang hiling. Kaya kung ang hiling ko ay buhayin uli si Caroline, Halo? Daddy, bakit hindi ka pa umuwi? Matutulog na ako. Nakababa na ang huling pasahero. Malapit na ako. Violet, matulog ka muna. Malapit na ako sa bahay. Ang sipag magtrabaho ni Daddy. Eh di matutulog na muna ako. Magandang gabi, tatay. Magandang gabi, Violet. Parang hindi maganda ang palaging nagbibiyahe sa gabi. Isuot mo ang seatbelt mo. Dahil nakikita mo ako, samahan mo ako. Kung hindi ka maayos umupo, bumaba ka. Ang mga multo ba ay hindi kailangang mag-seatbelt? Great Master, hindi ko rin ito may sasara. Great Master, ang lakas ng kapangyarihan mo. Ikaw siguro ang maalamat na Soul Ferryman. Tulungan mo ako. Saan ang punta? Naka-on ang metro ko. Hindi ako tumatanggap ng pera ng patay. Hindi ako makalabas sa kalsadang ito. 2 buwan na ang nakalipas. Lagi siyang umuuwi ng hating gabi. Akala ko nagloloko siya. Lumabas ako ng gabi para hanapin siya at naaksidente ako rito. Ingat. Great Master, gusto ko lang malaman kung nagloloko nga siya. Kahit ano ang katotohanan, kaya kong tanggapin. Marami na akong nakitang multo, pero hindi ko pa rin alam kung paano kumita ng aspiration points. Sa pagtupad ba sa huling hiling ng multo para mawala ang pagkahumaling nila? Ibigay mo sa akin ang impormasyon ninyong dalawa. Babalikan kita bukas ng gabi. Bakit mo palaging ginagawa ito? Bilisan mo, dito ka. Papunta na. Ito ang Peace Lane. Nililimitahan nito ang galaw mo. Hindi ba't napagkasunduan nating magkita kung saan tayo kahapon? Ano ba talaga ang dahilan?
Bakit hindi ko ito naranasan noon? Guro, dapat ay naisip mo na ito ngayon, di ba? Guro, pakisabi mo sa akin. Araw-araw kong iniisip ang bagay na ito, kahit ano ang kahihinatnan. Tatanggapin ko. Ayon sa investigasyon ko, napakaganda ng kalagayan niya ngayon. Kumpara noong bago ang aksidente mo, wala talagang nagbago. ID. Imposible iyon. Sabi ni Brian Cooper, ako ang pinakamamahal niya. Kahit anong gusto ko, ibibigay niya sa akin. Hindi naman siguro talaga nagloko ang lalaking iyon na si Brian, di ba? Malinaw na sinabi niyang pakakasalan niya ako. Sa halip na humina, lalo pang lumakas ang kanyang pagkahumaling. Sa kasalukuyan mong kalagayan, walang paraan para makapag-reincarnate ka. Kung gayon, hindi ako magre-reincarnate. Kumalma ka, Guguluhin ko siya. Tatakutin ko siya gabi-gabi. nakakulong ka rito, at wala kang magagawa. Guro, wala na bang ibang paraan talaga? Simula nang makuha ko ang Golden Toad sensor, nakakakita na ako ng mga espiritu, nakakapaggabay sa kanila, at nakakapagpigil sa kanila. Ngunit ang pagkuha ng espiritu mula sa kanilang pinaghihigpitan ay isang bagay na hindi ko talaga magawa. Guro, bakit hindi mo na lang siya dalhin dito? Gusto mo ang katotohanan? Kahit dalhin ko siya rito, ano naman ang magagawa mo? Tatakutin ko siya. Baka sakaling sabihin niya ang totoo. Masyadong malakas ang pagkahumaling ni Madison Porter. Kung hahayaan lang, siguradong magiging masamang espiritu siya. Hindi ito magagawa ng isang ferryman, kwet. Ngunit baka kaya ng isang guide. Guro, sino ang gabay? Magkakasama ba kayo sa iisang kumpanya? Sa kabilang dulo ng mundong ito, may isa pang teritoryo na tinatawag na Eden Hollow. Doon nakatira ang mga espiritu na tulad mo. Ang gabay, ang siyang tagapagpatupad. Golden Toad Incense Burner. Tulungan mo akong ipaalam sa tagapagpatupad. Sabihin mo sa kanya na umalis agad. Pagkamatay ni Caroline, lumitaw ang gabay na si Irene Harper. Ibinigay niya sa akin ang Golden Toad Incense Burner. Pagkasabi niya sa akin na ako ang bagong ferryman, bigla na lang siyang nawala. Mabigat ang aura ng espiritu. Sobrang nakafocus lang siya. Hindi pa siya umabot sa antas ng masamang espiritu. Guro, ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi naman niya ako sasakalin, no? Sandali lang, hindi pa niya talaga matanggal ang kanyang pagkahumaling. Pagkatapos kung tulungan siyang malinis ang kanyang pagkahumaling, maaari mo na siyang dalhin sa Eden Hollow. Guro, ang kasamahan mo, mukhang hindi mabuting tao. Ito ang artifact ni Irene. Pansamantala nitong mababali ang mga restriksyon sa iyo dito. Pumutok ka na. Ay! Tinanggal na ang pagbabawal, pero isang araw lang ito, tatagal. Sa katawan niya. Bakit may aura ng masamang espiritu? Ibig mong sabihin, nagsisimula na siyang maging masamang espiritu? Hindi siya. Ibang espiritu ito. Paano ka namatay? Naaksidente ako sa kotse. May tumakbong kotse at pinalipad ako. Tapos napunta ako rito. Kotse na may nagmamaneho? Oh, Ibig mong sabihin, may espiritong nagmaneho ng kotse at pumatay ng tao? Hindi ako sigurado. Pero iyon lang ang paraan na maaaring nadumihan siya ng aura ng masamang espiritu. Kaya rin siya nakulong dito. hindi ko rin maalala. Malabo ang alaala ko sa bahaging iyon. Bakit parehong-pareho sa pagkamatay ni Caroline? Salamat sa tulong mo ngayon. Tagapaghatid ka. Trabaho ko naman yan. Sa susunod na kailangan mo ako, hawakan mo lang ito. Sige, naiintindihan ko. Irene, paano ba talaga ako mabilis? Makakakuha ng aspiration power. Pasensya, hindi ko rin alam. Master, yung kasama mo, may elf ears din. Kaya espiritu rin siya, di ba? Pwede ba akong maging katulad niya? Sa susunod, ikaw na ang magtanong sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na malaya na ulit. Mas mabuti na huwag kang lumayo sa akin. Sa mundong ito, maraming bagay na wala sa antas mo. Master, alis na tayo. Mag-seatbelt ka.
Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ako makakapag-seatbelt? Mukhang tama ka nga. Namimili siya ng regalo para sa kanyang kasintahan. Bakit niya ako nilinlang? Bakit? Dapat sinabi niya ng diretsyo na maghiwalay na lang kami. Baka natatakot lang siya sa'yo. Dahil lagi mo siyang kinokontrol, natatakot nga siyang makipaghiwalay. Imposible. Mahal na mahal ako ni Brian noon. Ang Brian ngayon ay tiyak na sinapian ng masamang espiritu. Hindi siya multo. Tao siya. Nabili ko na rin sa wakas ang singsing na gustong gusto mo. Bilisan mo, sumunod ka. Sasakay na siya sa kotse. O baka mawala siya. Tingnan mo ang mukha mo. Kilala mo ba ang lugar na ito? Dito kami nakatira. Nakita mo ba kung saang palapag siya pumunta? Sa ika-4 na palapag. Ika-4 na palapag. Doon nakatira ang matalik kong kaibigan. Lalong naging nakakatakot ang pagkahumaling. Nagsisimula na itong maging isang galit. Madison, nalinaw na ang lahat. Sumama ka sa akin. Anong karapatan nila na tratuhin ako ng ganito? Papatayin ko sila. Bakit mo ako pinipigilan? Malinaw na kasalanan nila. Kung talagang may kasalanan siya, dapat siyang hatulan ng mga buhay, hindi ng isang espiritu. At umalis na siya sa apartment ng bestie mo. Sa ganoong kaikling panahon, ano kayang nangyari? Mahalaga pa ba yon? Nandaya na siya. Isasama ko siya sa libingan ko. Madison, buwisit, nawala siya sa akin. Kung nilinaw ko lang sana sa'yo ng mas maaga, ako ang sumira sa'yo. Gagawa ako ng malaking pera at pakakasalan si Madison. Madison. Natatakot akong umuwi. Natatakot lang akong makita ang lahat ng ito. Madison. Miss kita. Sa wakas, nakapag-ipon na ako para sa singsing na ito. Pero wala ka na. Hindi ba ito ang paborito kong singsing? Pero ano ang silbi? Sa kasamaang palad, wala na ako? Ano pa ang saysay? Namatay ako sa paghahanap sa iyo. Sabi ni Brian. Pakakasalan niya si Madison. Madison, hintayin mo ako. Pupunta ako para isuot ito. Guro, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Brian, ano ang ginagawa mo? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka na agad. Pinadala ako ni Madison. Si Madison? Patay na siya. Inimbestigahan kita. Pagkamatay ni Madison, hindi ka na bumalik dito at hindi ka man lang naapektuhan. Ni hindi ka nagpalibing. Mga ulila kaming dalawa ni Madison. Kaya, sa libing, ako lang at ang bestie niya ang nandoon. Tama siya. Mga ulila kaming magkakasama sa ampunan. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay, alam mo, di ba? Yung mga gabing iyon, ano ba talaga ang ginagawa mo? Habang tulog siya, lumalabas ako para mag-DoorDash. DoorDash?
Bakit ka nag-DoorDash? Sa pagkakaalam ko, 6,000 ang sahod mo at araw-araw kang nag-overtime. Bakit mo pa pinipilit maghanap ng oras para sa dagdag na trabaho? Pakiramdam ko, napakahirap na ng buhay ni Madison. Gusto lang naming mag-ipon ng sapat na pera para ikasal. Ito ang singsing na pinakagusto niya. Sabi niya, kapag may magbibigay ng singsing sa kanya, ito dapat. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Pero, hindi na niya nakita ang sorpresa mo. Kaya nga ako nagtiis hanggang ngayon. Ngayon ako, sinuwelduhan. May pera na ako para mabilis na mabili ito. Baba ako para magbigay ng singsing sa kanya. Guro, nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Hayaan mo akong kausapin siya. Nakikinig naman siya sa akin. Kung hindi, mamamatay talaga siya. Pakiusap. Mamamatay dahil sa pag-ibig. Sulit ba? Hindi mo maiintindihan. Ang tagal ko nang pinaghintay si Madison. Takot siya sa dilim. Baba ako para samahan siya. Wag! Guro, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako. Pwede ba akong makausap sa kanya? Ako na ang pupunta sa kanya. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa'yo, Guro. Ang paggamit ng Golden Toad sensor ay nauubos ang hangarin. Pwede itong magpabuhay kay Madison pansamantala, pero kailangan kong muling mag-ipon ng hangarin para maibalik si Caroline. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko ng hangarin para buhayin si Caroline. Kailangan ni Madison ng hangarin para bumangon at mailigtas ang kanyang Brian. At ako, ang tagapaghatid. Ano ang silbi ko? Guro. Sa ngalan ko, bilang isang ferryman, pakawalan ang kinakailangang espiritual na kapangyarihan kapalit ni Madison na magpapakita ng kanyang anyong espiritu. Tandaan mo, sandali lang ang oras mo, parang pagyosi lang. Si. Bobo ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Madison. Madison. Bumalik ka para makita ako. Ipangako mo sa akin na mamumuhay ka ng maayos. Huwag mo nang subukang tapusin ang lahat, ha? Huwag mo akong iwan. Pero patay na ako. Hindi na ako makakabalik. Hindi ko dapat sinisi ka noon. Ngayon, gusto ko lang na mamuhay ka ng maayos. Nakikinig ka naman lagi sa akin, di ba? Hindi. Hintayin mo ako. Madison. ₱80,000 ang nasa card na ito. Lahat yan ang ipon ko nitong mga nakaraang taon. Gusto ko sanang pakasalan mo ako. Pero patay na ako ngayon. Kunin mo ang perang ito at mamuhay ka ng maayos. Ayaw ko. Ayaw ko ng pera. Ikaw lang ang gusto ko. Nauubos na ang oras mo. Mula pa noong tayo ay nasa ampunan. Umaawit ako para sa iyo kapag malungkot ka. Nakatutulog ka sa pakikinig nito. Awit ako ng isang huling beses para sa iyo, ha? Brian, kailangan mong mamuhay ng maayos? Hindi. Huwag. Pakiusap. Madison. 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 Ito ang huling hiling niya. Hindi mo naman gugustuhin siya'y hindi mapanatag sa kabilang buhay. Guro. Pakiusap.
Pwede bang makita ko ulit si Madison? Nakikiusap ako sa'yo. Kahit na ang kapalit ay hindi na siya makakapagpatuloy. Gusto mo pa rin siyang makita? Hindi siya. Makakapagpatuloy? Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ni Madison, kailangan mong mabuhay ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ikaw na lang ang natitirang kamag-anak niya sa mundo. Ikaw lang ang makakapagbigay sa kanya ng sapat na handog. Handog. Mabubuhay din ako para kay Madison. Mabubuhay ako ng maayos. Tandaan mong magtayo ng altar para kay Madison. Kung hindi, hindi niya matatanggap ang iyong mga handog. Gagawin ko. Ingatan mo ang sarili mo. Para makita si Madison ngayon, salamat dakilang guro. Ang patay ay wala na. Ang mga nabubuhay ay dapat maging payapa. Lahat tayo kailangang mabuhay ng maayos. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Nakulong sana ako doon magpakailanman. Nawala na ang kanyang galit. Dalhin mo na siya. Siya nga pala. May isang kaluluwa kamakailan, naganap ng naging masamang espiritu. Dapat kang mag-ingat. Masamang espiritu? Hindi mo pa ito naaayos? Napakalakas ng kasamaan nito. Umusbong ito hanggang sa punto na kayang itago ang sariling presensya hanggang sa punto ng pagsakop sa katawan. Hindi ko matukoy ang lokasyon nito. Ang pinakamatingkad na katangian ay na ang masamang espiritong iyon ay may bulok na mga tainga. Sige, naiintindihan ko. Natupad ang hiling ni Madison. Nakakuha ng 50 puntos ng lakas ng loob, kasalukuyang kabuuang lakas ng loob, 70 puntos. Tamang taya ang ginawa ko. Ang pagtupad sa isang hiling, nagdadala ng lakas ng loob. Tara na. Violet, dapat mabait kang bata at makinig ka. Madali lang, ibabalik ko si Mommy. Yehey! Magiging mabait akong bata. Eh di ikaw naman, Daddy. Dapat kumain ka ng maayos. Baka sumakit ang tiyan mo. Pangako, Violet, kakain ako ng maayos. Pasok na ako sa school. Paalam! Paalam. Magandang umaga. Magandang umaga. Sige, pasok ka na. Ngayong alam ko na kung paano makakalap ng kapangyarihan ng hiling, gagawin ko na ito kaagad. Hindi ko pwedeng patagalin ng sobra sina Violet at Caroline. Anong gusto ninyong kainin, mga ganda? Espesyal namin ang malalaking siopaw. Siya, bigyan mo ako ng 3 malaking siopaw at isang mangkok ng sariwang soy milk. Sige. Medyo kakaiba ang lagay ng among ito. Maliwanag na buhay na tao siya, pero napakapusyaw ng espiritual na enerhiya sa kanya. Nagpunta ba ako sa isang kainan ng almusal? Maliwanag na tirahan ito ng mga espiritu, at eto na ang kapangyarihan ng hiling. Kaya pala ang boss na ito ay may napakabigat na aura. Kung magpapatuloy ito, hindi siya magtatagal.
Ang sariwang toyo gatas na ito. Dapat mo itong inumin habang mainit. Nawawala ang lasa nito kapag lumamig. Boss? Hindi ka ba napapagod nitong mga nakaraang araw? Parang may laging sumusunod sa iyo? Hindi ka makakain o makatulog? Eksakto. Paano mo nalaman? Iminumungkahi kung pumunta ka sa isang templo para sa isang agimat na panangga. Sa iyo, may sumusunod. Dahil nakikita mo ito, dapat may paraan ka upang matulungan ako. Kung malulutas mo ito, gagawin ko ang lahat. Dalawang espiritu sa kabuuan. Sa pagtingin sa kalagayan ng boss, matagal na siyang inaapihan ngayon. Ang kanilang mga huling hiling ay dapat na may kaugnayan sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang mukha, hindi siya mukhang mabuting tao. Dakilang master. May paraan ka, di ba? Tulungan mo ako. Ginoo, nakikita mo ba ako? Oh, Kung gayon, isa kang santo. Dakilang guro, pakiusap, kailangan mong magbigay ng katarungan para sa aming pamilya. Oo, guro, nakikiusap ako sa iyo. Ang nangyari sa pamilya namin, nakakainis talaga. sabihin mo nga sa akin, anong klaseng katarungan ang gusto ninyo? Dakilang guro. Sa akin ba kayo nagsasalita? Hindi sa iyo, kundi sa espiritong sumusunod sa iyo. Ibig mong sabihin, may espiritong sumusunod sa akin? Magpatuloy ka sa iyong trabaho. Ako na ang bahala dito. Ang daming espiritu dito. Kapag tapos na ito, baka sapat na ang espiritual na kapangyarihan para maibalik si Caroline. Ipagkakatiwala ko na ito sa iyo, dakilang guro. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Galing ako sa Riverford. Ako si John Watson. Guro ako sa elementarya sa aming baryo. Ito ang aking asawa. Masaya kaming pamilya. Ngunit siya ay pumasok sa aming bahay ng gabi at pinatay kaming lahat. Kaya pala ang mga espiritu dito ay puno ng matinding galit. Bakit siya naging ganito kalupit? Para sa 86 na piso at 70 sentimo. 86 at 70? Ano ang dahilan? May utang ba siya sa inyo na hindi mabayaran? Dakilang guro, huwag kayong padadala sa kanyang itsura. Isang sagapa lang siyang manunugal. Hindi niya mabayaran ang sariling utang. Kaya ang asawa ko ang pinuntirya niya. Paano makakabuhay sa mundo? Ang isang tulad niya, nakarapat dapat pa ring mabuhay. Dahil lang ayaw ninyong pautangin siya, pinatay niya ang buong pamilya ninyo? Oo. Guro, kailangan mo kaming tulungan. Guro lang ako. Saan ako kukuha ng pera para sa kanya? Lagi ko siyang itinuring na mabuting kaibigan, perang pinatay niya ang buong pamilya ko. Alam ko ang sitwasyon mo. Magpatuloy ka. Paano mo gusto akong tumulong? Si Mark Conrad ay isang hayop. Gusto kong maranasan niya ang sakit na dinanas namin. At saka mamatay. Ni hindi siya dapat makapunta sa Eden Hollow. Namatay ang buong pamilya mo. Natural lang na magdaramdam ka, pero medyo sobra na ang galit mo. Kaya, gusto mong tulungan kitang maghiganti? Oo. Itinuring ko siyang pinakamatalik kong kaibigan. Kahit nang umalis siya, inalagaan ko pa rin ang kanyang may kapansanang nakababatang kapatid. Pero ito ang kapalit na natanggap ko. Buhay sa buhay, tama lang iyon. Mali ba ako? Ang dalawa kong anak, ano ang kasalanan nila? Hindi ko basta masasabi ang totoo base lang sa ilang salita mo. Marahil, may sasabihin din siya. Guro, masarap ang mga siopo na ito habang mainit. Oo nga pala, guro, tapos na ba kayong mag-usap? May paraan para matulungan ako, di ba? Mark, nakapatay ka ng tao, di ba? At winasak mo ang buong pamilya ni John Watson. Bakit mo ginawa ito sa akin? Kahit na para ito sa paghihiganti, ang dalawa kong anak, ano ang kasalanan nila? Mukhang sila ang mga gumagambala sa akin. At, nasabi na nila sa iyo ang lahat. Mukhang tama sila. Mar, pinatay mo ang buong pamilya nila. Aray, guro, nakita mo ba iyon? Nais pa nga kitang patayin. Ang isang panganib na tulad niya ay hindi dapat umiral sa mundong ito. Tama ka. Naiintindihan niya ako ang pumatay sa kanila. At dito na ako nagtago mula noon. Mukhang ngayon, hindi na may tatago pa ang sikretong ito. Kaya, papatayin mo na ako para manahimik ako?
Guro, kailangan mong umalis. Kung mamatay ka, wala nang matitira para tulungan kami. Tama po, Guro. Tama ang asawa ko. Mamamatay tao siya. Pumapatay ng walang pag-aatubili. Kaya niyang gawin ang lahat. Alam kong puno ka ng galit, pero gusto kong pakinggan siya ngayon. Ang maglihim ng isang sikreto sa iyong puso ay hindi rin madali. Mark, mabibigyan mo ng pag-asa ang mga batang iyon. Bakit hindi mo bigyan ng kaunting pag-asa ang sarili mo? Gusto mo bang maging takas magpakailanman? Imposible iyon. Guro, huwag kang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Peke ang lahat ng sinasabi niya, mamamatay tao lang siya. Kahit gaano karami ang mabubuting gawain niya, mamamatay tao pa rin siya. Panahon na para tapusin ito ng tuluyan. Mahal na guro, hindi kayo dapat makinig sa kasinungalingan ng isang mamamatay tao. Opo, mahal na guro. Bawat salitang sinasabi namin ay totoo. Talagang wala kaming itinatago. Kung bawat salita ay totoo, mas mabuting pakinggan natin ang kanyang panig. Ngunit kailangan ko kayong paalalahanan. Huwag kang magsinungaling. Ang mga tao ngayon ay pumupunta sa timog. Hindi ako naiiba. Ngunit sa amin, may kapatid akong may cerebral palsy. Kaya ako ay ipinagkatiwala siya sa pinagkakatiwalaan kong kaibigan, kay John Watson. Ay, hindi ganoon. Hindi ganoon. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Nakahanap ako ng trabaho sa timog. Maganda ang sweldo. Tuwing ako'y sumusweldo, ipinapadala ko ang pera kay John. Pagkatapos ng lahat, kasama niya ang kapatid ko. At ayaw kong maghirap siya. 3 taon akong nagtrabaho ng malayo. Nang ako'y handa ng umuwi, nalaman ko ang balita tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko. Mahal na guro, nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Paano namatay ang kapatid mo? Ng aking pinakamatalik na kaibigan, si John. Pinagpapatay. Nagpadala ako ng extra kay John, na pera kada buwan. Gumamit pa ako ng koneksyon para makahanap siya ng trabaho. Ang hiling ko lang sa kanya ay alagaan ng mabuti ang kapatid ko. Nagsisinungaling siya sa'yo. Nagsisinungaling siya, mahal na guro. Kaya't umuwi ka agad sa probinsya mo at pinatay ang pamilya ni John. Hindi ko alam noong una. Hanggang sa umuwi ako para asikasuhin ang libing ng kapatid ko. Hindi na nakatiis sa mga kapitbahay at sa wakas sinabi sa akin ang totoo. Nagpadala ako kay John ng napakaraming pera kada buwan. Pero pinatulog niya ang kapatid ko sa kulungan ng baboy. At pinakain ng kanin baboy. Hindi totoo yan. Kami, inaayos pa lang ang bahay namin. 1-2 araw lang namin siya doon pinatulog. Ipagpatuloy mo. Mahal na guro, alam mo ba? Ang kapatid ko ay kumuha lang ng 1 timba ng tubig para linisin ang kulungan ng baboy. Pero may cerebral palsy siya at hindi kayang mag-alaga sa sarili. Habang dumadaan sa pinto, hindi sinasadya na nabuhos ang tubig sa may pintuan ni John. At dahil doon, pinatay siya nito. Ang mga kapitbahay ang nagsabi sa'yo ng lahat ng ito. Oo, nang umakyat ako sa pader nila para humingi ng hustisya. Narinig ko pa silang nag-uusap kung paano ako lalason. Kaya ako, pinatay ko sila. Kahit na ako ang nagkamali noong una, pinatay niya ang buong pamilya ko. Hindi ko siya palalampasin. Tama, anong kulang sa asawa ko kaysa sa kanya? Bakit siya lang ang yumayaman? Kung hindi kayo naghasik ng butong ito, hindi kayo aani ng ganitong bunga ngayon. Kahit hindi mo ako tulungan, patuloy kong guguluhin si Mark hanggang sa mamatay siya. Ganoon ba? Alam kong may kakayahan ka, pero hindi mo ako mapapatay, dahil ang Panginoong Mensahero ay hindi papayag. Mark, alam ko na ang buong kwento. Nagbigay ka ng pag-asa sa iba, at gagawin din nila ito para sa'yo. Ano ang relasyon niya sa mensahero? Kaya niyang tawagin ang mensahero. Panginoong Mensahero,
Hindi lang niya ako binabackstab, gusto pa niyang sirain ang aming mga kaluluwa. Mensahero, kami ng asawa ko ay mga kahabag-habag na kaluluwa. Nagtutulungan sila para apihin ang mga kaluluwang tulad namin. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng hustisya. Tama. Dalawa sila. Kinuha ang isang lalaking may kapansanan at binugbog hanggang sa mamatay. Niloko pa nila si Mark at sinubukan pang lasunin. Napakalala ng kanilang mga kasalanan. Dapat durugin ang kanilang mga kaluluwa at hindi na muling ipanganak. Teka, ikaw. Akala mo basta-basta ka na lang magdedesisyon kung kaninong kaluluwa ang dudurugin. Wala ka bang respeto sa Lord Guide? See? Aray. Teka lang. Lord Guide. Paano ka makikinig sa kalokohan ng taong ito? Nagsisinungaling siya tungkol sa amin. Sina John at ang asawa niya ay nagkasala ng malubha sa kanilang buhay. Ang kanilang mga kaluluwa ay dapat durugin. Hindi sila muling ipapanganak. Utang na loob ko sa iyo ito. Paalam? Dakilang guro. Tapos na sila ngayon, di ba? Naresolba na ang usapin ng espiritu. Ang natitira ay usapin na ng mga buhay. Sa mga nakaraang taon, wala akong lakas ng loob na mag-surrender. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ngayong naibuhos ko na ang lahat ng ito. Ang sarap pala sa pakiramdam. Umupo ka na lang at maghintay. Malapit nang dumating ang mga autoridad. Bago ako pumasok, pwede ba akong humingi ng isa pang pabor? Sabihin mo, Saglit lang. yung pamilyang pinaslang 2 taon na ang nakalipas. Umamin na ang pumatay. At pumunta ka rito ngayon. Guro, ito ang impormasyon tungkol sa mga estudyante na aking sponsor nitong mga nakaraang taon. May debit card din sa loob. Ang bayad ay dapat sa loob ng 2 araw. Pwede ko ba kayong abalahin? Naipadala ang pera sa kanila? Ganon ka ba katitiwala sa akin? Hindi ka ba natatakot na ako'y mag-imbot ng pera? Hindi. Sinasabi ng kutob ko, ikaw ay mabuting tao. Mark? Ngayon, ang pangalan mo ay David Stone. 2 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang nasa likod ng pagpatay sa Riverford. May iba ka pang sasabihin? Inaamin ko. Usasan mo siya. Dalin mo siya. Oo nga pala, guro. Hindi ko talaga pinatay ang buong pamilya. Yung 2 bata ay kanila. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang nag-alaga sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanila. Salamat. Utang na loob ko ito sa'yo ngayon. Ihahatid ko muna si Mark pabalik sa istasyon. Manlilibre ako sa'yo mamaya. Walang anuman. Sige na, magtrabaho ka na. See? Halo? Nanay. Sa ngayon, baka kailangan kitang abalahin na tulungan akong magbantay sa 2 bata. Sige, dalhin mo lang sila rito. Okay, salamat nanay. Natupad ang hiling ng kaluluwa. Nakakuha ng 40 puntos ng lakas ng loob. Ang kabuuang lakas ng loob ay 110 puntos na. Umabot na sa 100 puntos ang lakas ng loob. Maaari ka nang maghiling ngayon. Sa wakas, narating ko na ang araw na ito. Sa pangalan ko bilang isang ferryman, pakawalan ng lakas ng loob at ibalik ang aking asawa, si Caroline Seymour. Binabawasan ng 100 puntos ng lakas ng loob. Matagumpay ang hiling. Caroline, ang ating pamilya ay magkakasama na rin sa wakas. Mahal, nandito ka na. Mahal. Ako. Hindi ba? Ang tenga ko, bakit naging elf ears na? May incense burner ako na kayang mag-grant ng wishes. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na wish power, makakapag-wish na ako. Ang wish mo ay para bumalik ako? Mahal, ang hirap ng pinagdaanan mo.
Bakit ganito kalakas ang lingering obsession kay Caroline? Ganito lang nangyayari sa mga spirit. Mahal, kung may problema, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita, okay? Bakit nangyayari ito? Hindi ba't nakapag-wish na ako? Ang kasalukuyang wish power ay sapat lamang para sa espiritu ni Caroline na bumalik sa pisikal na anyo ng isang oras. Gusto ko siyang bumalik ng permanente. Para buhayin si Caroline, kailangan ang wish power ay 30 milyong puntos. Wala sa pisikal na katawan si Caroline ngayon. Pero habang spirit siya, maaari siyang manatili sa tabi ko. Ang spirit ni Caroline ay hindi kabilang sa Eden Hollow. Kapag nag-expire na ang time limit, babalik siya sa pinanggalingan niya. Hindi siya kabilang sa Eden Hollow? Nasaan ang spirit ni Caroline? Kung hindi siya galing sa Eden Hollow, ibig sabihin, si Irene ay hindi rin makakapanghimasok. Masyadong mababa ang current level ng host, hindi pa maaaring i-disclose ang impormasyon. $30 milyong wish power points. Wala na bang ibang paraan? Hindi ko alam kung paano gumagana ang wish power na ito. Pero alam kong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Akala ko talaga magiging pamilya na tayong muli. Miss na miss ka ni Violet. Miss na miss din kita. Mahal, miss na miss ko rin kayong dalawa. Pero naniniwala ako na balang araw, magagawa mo ito. Dahil ang asawa ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Habang wala ako sa loob ng panahong ito, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Mula nang umalis ka, tumigil ako sa pagtatrabaho sa security team. Para alagaan ang Violet, nagsimula akong magmaneho ng ride shares. Sa ganitong paraan, mas marami akong oras para alagaan ang Violet. Alam ko, kapag nandito ka, ako ay panatag na. Sa libing mo, hindi sinasadyang nakuha ko ang Golden Toad Incense Burner at nakakuha ako ng kakayahang makita ang mga multo at makipag-usap sa kanila. Ang pakikitungo sa mga multo, iyon ay tiyak na mapanganib. May sugat ka ba sa katawan mo? Huwag kang mag-alala, mahal. Mayroon akong kapangyarihang pigilan ang mga multo. Iyon din ang dahilan kung bakit maaari kong dalhin ka pabalik. Mahal, gusto kong mangako ka sa akin. Kapag ang bagay na ito ay maglagay sa iyo sa peligro, dapat kang tumigil ka agad. Kumpara sa pagbalik ko, mas gusto ko na ikaw at Violet ay ligtas at malusog sa buong buhay ninyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Matalino ako. Talagang walang mangyayari. Naniniwala ako sa iyo at alam ko na aalagaan mo ang Violet ng napakahusay. Dahil ang Violet at ako ay patuloy na naghihintay sa pagbalik mo. Mama! Mama, miss na miss kita. Miss na miss ka rin ng mama. Mama, saan ka pumunta? Habang wala ka, hindi kumain ng maayos si Daddy. Hindi siya naging mabait. Kailan mo natutong magsumbong? Kapag hindi mabait ang Daddy, dapat kong sabihin sa Mama. Tama, kapag hindi mabait ang daddy, dapat natin siyang turuan. Tama ang Mama, mabilis, turuan ang Daddy. Malapit na ang oras. Mama, ano ang malapit na oras? Aalis ba ang Mama? Talagang gusto kong manatili pa sa inyo ng mas matagal. Mahal, alagaan mo ang sarili mo. Alagaan ang Violet. Alam ko. Tiyak na magkakasama ulit kami sa lalong madaling panahon. Opo.
tatay. Hindi ba't sinabi mo na magkikita ulit tayo? Tama ka. Magkikita rin tayo sa lalong madaling panahon. Violet, kumain ka na at maligo. Tapos, matulog ka ng maaga. Kung hindi, magagalit si nanay kapag nalaman niya. Tatay, bakit bigla na lang nawala si nanay? At ang ganda-ganda ng tenga niya. Bagong magic trick lang yan na natutunan ni nanay. Ginawa niya yun para sa'yo. Bakit may galit sa kanya ang asawa ko? Pareho ito ng aura ni Madison. Siya na. Paalam, tatay. Paalam. Masyadong mabagal pa rin ang pagtitipon ng kapangyarihan sa ganitong paraan. Kailangan kong humanap ng paraan para maibalik si Caroline sa lalong madaling panahon. Irene, anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para sa babaeng ito? Kamusta? Sa kanya? Bakit mayroong kakaibang aura ng masamang espiritu? Naalala mo ba yung masamang espiritu na sinabi ko sa'yo dati? Ang ibig mong sabihin, Oo. Ang babaeng yon ay mayroong aura ng mismong espiritong yon. malakas ang madilim na enerhiya na nagmumula sa kanya. Mas malakas pa ito kaysa kay Madison. Ang espiritong ito ay nag-evolve na tungo sa isang bagong anyo. Masasabi kong masyadong malakas ito para sa isang ordinaryong espiritu. Narito ako para babalaan ka. Kung may makasalubong kang mga espiritu kamakailan, kailangan mong maging maingat. Lalo na sa mga taong parang may kakaiba. Kung kayang-kaya mong maramdaman ang mga iyon, hindi mo ba kayang ilak ang kanilang enerhiya ng maaga? Ang partikular na espiritong ito ay nakabuo na ng kakayahang itago ang sarili nitong presensya. Maliban na lang kung ito ay magpakita, wala akong paraan para masundan ito. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Hoy, maliit. May hiling ka bang gustong matupad? Ang maliit na batang ito, ganap na nabura ang kanyang mga alaala. Isa ito sa mga palatandaan ng pagiging biktima ng madilim na espiritu. Kailangan kong humanap ng paraan para mapigilan ito agad. Ito ay Isang dahon ng willow mula sa Eden Hollow. Makakatulong ito para mabuksan ang iyong pang-espiritong paningin. Gamitin mo ito sa isang espiritu at makikita mo ang lahat tungkol sa kanilang nakaraang buhay. Makakatulong din ito para makita mo ang mga ilusyon at makilala ang mga madilim na espiritu. Maraming salamat. Pinahahalagahan ko ang pagpunta mo rito para lang dalhin ito sa akin. Kung gayon, dadalhin ko na ang maliit na bata pabalik sa Eden Hollow. Maging ligtas ka. Ngayon, tingnan natin kung gaano ito kaepektibo. Anong nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw? Ang dalas niyang tumawag. Bayaw. Nasa akin ang mga gamit ni ate sa Voco. Pumunta ka rito at kunin mo. Bakit hindi ko alam na may mga gamit si ate sa lugar mo? Kung hindi maginhawa para sa iyo, bigyan mo ako ng address. Pupunta ako sa iyo. Bakit ang kakaiba ng babaeng ito ngayon? Para siyang isang estranghero na may boses ni Daisy Langley. Daisy Langley, magsimula ka ng video call sa akin ngayon. Hayaan mong makita ko kung ano ito. Kumusta? Ang tinawagan mong telepono ay nakapatay. Anong problema ng babaeng ito? Ni hindi niya maalala ang bahay ng kapatid niya. Kahit papaano, wala akong masyadong order ngayon. Pupunta ako para tingnan. Bakit ang lamig at nakakakilabot? Anong nangyayari? Halo? Halo? Hindi ba't sinabi mong pumunta ako para sa mga gamit ng kapatid mo? Nasaan ka? Nasa labas ako. May inaasikaso. Pumunta ka mamayang gabi. Bayaw. Ako ang mag-aasikaso sa iyo nang maayos mamayang gabi. Anong sinasabi mo? Ako. Hindi na. Babalik na lang ako mamayang gabi. Tatanungin ko siya ng harapan. Ang galit ng multong ito ay napakalala, higit pa sa kay Madison. Hahaha.
Oy, pare. Para kang maliit na batang babae. Nakikita mo rin ako, hindi ba? Ha ha ha. Kaya ba? Pinag-uusapan nila si Daisy? Ah, Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo sa babae na yon? wala akong ginawa sa kanya. Hindi niya alam na multo ako. Nagbigay pa nga siya ng pagkain sa akin. Kung alam mong multo ka na, bakit ka pa nagpapakita rito? Ako, gusto ko sanang magpasalamat sa kanya. Pero hindi na siya muling nagpakita. Kung ganun, bakit mo sinabi yung mga salitang yon nang makita mo ako? Parang nakikita mo kasi ako. Kaya iniisip ko kung kilala mo yung babae. Yung babaeng sinasabi mo ay ito ba? Oh. Siya yon. Siya yung babae. Paano nakakita ng multo si Daisy? Kailan ang huling beses na nakita mo siya? Siguro noong isang gabi. Lumabas siya mula rito. Ilang beses ko siya tinawag pero hindi siya sumagot. Hindi ko na siya nakita mula noon. Eksakto yun nung naghahanap ako ng desperado kay Madison Porter at hindi ko nasagot ang tawag. Ang laman ng bag mo? Anong laman yan? Wala. Damit lang. Bakit ka ganyang kabahala? Patingin nga. Damit lang talaga ang laman. Seryoso pre. Damit lang talaga. Damit lang talaga yan. Dahil damit lang ito, anong kinakabahan ka? Ikaw. Ang alam ko lang, ang mga damit na ito ay napakahalaga sa akin. Para ito sa paborito kong tao. Pero palagi kong nararamdaman na may kulang. Kaya nanatili ako rito. Hanggang nakita kong lumitaw ang babaeng iyon. Nakalimutan mo? Kaya't ako mismo ang titingin. Franklin, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang gumastos ng ganito. Ilang taon na akong hindi nakakabalik. Din. Salamat, pero okay na ako. Naalala ko. Hindi ba ang bayan mo ay Harmony Village? Napakalayo nito mula rito. Bukod pa riyan, ang asawa at mga anak mo ay nandito lahat. Bakit mo pa babalikan? Franklin, hindi ka ba nagtatago ng kabit na nakatago sa bahay, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gusto ko lang bumalik at tumingin. Kayo na lang ang magpatuloy. Sige, ingat sa biyahe. Magiinuman tayo kapag nakabalik na ako. Sige, walang problema. Franklin Boyd! Bilis! Tawagan ng ambulansya. Ngayon na. Nagpaplano ka bang umuwi? Oo, umuwi ka. Binata, matutulungan mo ako, di ba? Kapag hindi na ako makapagbuhat ng semento, dalhin mo ako sa bahay. Siya, dadaling kita sa bahay. Binanggit ng kanyang alaala ang Harmony Village. Doon siguro yon. Naalala ko na. Ito ang bahay ko. Ito na. Pasensya na. Ang tagal na mula nang huli akong dumalaw. Tama nga ang hinala ko. Binata, alam kong kaya mo. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na ako mismo ang mag-ayos dito? Kung talagang gusto mo itong gawin, bakit ngayon ka pa pagkatapos mong mamatay? Wala ka na. Ano pa ang saysay ngayon? Maaga pumanaw ang aking ina. Pagkatapos, nagtungo ako sa lungsod para maghanap ng trabaho. Gusto lang niya na ligtas ako sa labas. Pagkatapos, nag-asawa ako. At bihira na akong nakikipag-ugnayan. Mahigit 30 taon na mula nang huli kong tawaging ina. Pagkamatay niya, nagmamadali akong bumalik para asikasuhin ang libing. Kailangan mong kumita ng ikabubuhay. Pero tulad ng damo sa puntod na ito, nagiging lunti, kayumanggi, at muling lunti, hindi ko siya mapigilang isipin. Akala ko, balang araw,
Babalik ako para umupo sa tabi nitong puntod at sa wakas ay tatawagin ang aking ina. Baka naririnig pa niya ako. Hindi kita matutulungang makita ang katotohanan. Kahit gusto ko man, ubos na ang lakas ko. Pero, pwede kitang tulungang ayusin ang mga bagay-bagay. Alam kong sarili kong problema ito. Pero kailangan ko pa rin ang tulong mo. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ang natitira ay nasa mga kamay mo na. Maraming salamat talaga. Nanay, bumisita ako sa'yo. Nabigo kita. Dapat noon pa kita dinala sa lungsod para sa mas magandang buhay. Nabigo kita. Master, kunin ko na ba siya ngayon? Teka. Hintayin muna nating matapos sila dito. Saka natin siya kunin. Nanay, sobrang na-miss kita. Kung matutulungan mo siya, tulungan mo na. Si. Nanay. Nanay. Nandito ako. Na-miss din kita. Sa lahat ng mga taong ito, ang hirap ng pinagdaanan mo, di ba? Inay, dapat mas madalas kitang dalawin. Naiintindihan ko. Ikaw naman ay ama na rin ngayon. Siyempre, kailangan mong tustusan ang pamilya mo. Ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat sa amin. Dapat noon pa sana ay dinala na kita sa lungsod para tumira. Hindi kita sinisisi. Patuloy lang akong umasa. Umaasang uuwi ka lang tulad noong bata ka pa. Inay, huli na ang pag-uwi ko. Pinaghintay kita ng napakatagal, Inay. Mabuti naman at nakauwi ka na. Basta mabuti at nakauwi ka na. Mabuti at nakauwi ka na. Malapit na ang oras. Hindi ko maaaring hayaan ang mga kaluluwa na lumayo ng matagal sa Eden Hollow. Bigyan mo sila ng kaunting oras pa. Isang munting ulap, dahan-dahang lumilipad. Magpahinga ka muna at tumigil ka sandali. Namumulaklak na ang mga bulaklak sa bundok, kaya ako umakyat dito. Aba, umakyat ka rin pala. Para tingnan ang mga bulaklak. Isang munting hangin. Inay. Aalis ka na ba? Hindi ba't matagal na akong umalis? Anak ko, ang pagdalaw mo sa akin. Ang pinakamasaya para sa akin. Inay. Inay. Kapag pumunta ka sa Eden Hollow, maaari mo pang makita muli ang iyong ina. Salamat, Ginoo. Kung hindi dahil sa tulong mo, ang hiling ko bago mamatay ay hindi sana natupad. Iyon lang ang kaya kong gawin. Natupad ang hiling ni Franklin Boyd, nakakuha ng 60 puntos ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang kabuuang kapangyarihan ng kaluluwa ay 60 puntos na. Tama na iyan. Dalhin mo na siya. Kung may susunod na buhay, tiyak na hahanap ako ng paraan para magbayad sa iyo. Bahagi ng kanyang alaala ay nalabo ng isang partikular na aura. Ito ang aura ng masamang espiritong iyon. Nakilala ni Franklin Boyd ang espiritong iyon. Kaya pala, hindi niya alam kung bakit siya nasa labas ng apartment.
Sayang. Napakahina ng aura na ito. Maaari lamang itong alisin, hindi kontrolin. Ang mga nalabong alaala ay maaaring may mga bakas ng clue. Binibini. Binibini. Nahanap na rin kita, Binibini. Salamat sa pagturo ng daan kaninang hapon. Medyo nakakakilabot ang apartment na ito. Mag-ingat ka. Nakakakilabot? Baka hindi ka maniwala sa akin, pero ang totoo, patay na ako. Nakakakita ako ng mga bagay. Umalis ka na. Huwag ka nang manatili dito. Ang totoo, ako ay patay na rin. Ako, hanggang sa muli. Hanggang sa muli, sino ang nakita niya? Ang siksik ng espiritual na enerhiya, base sa mga alaala ni Franklin, ganap na sinaniban si Daisy. Kailangan kong magmadali. Hoy, hinahanap mo ba ako? Kung gusto mo pang bumalik sa Eden Hollow, umalis ka kay Daisy. Ikaw, ako si Daisy Langley. Huling beses ko na tong sasabihin. Umalis ka. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Siya, ang susunod na Madison. Papaniwalain kita kung ano ang pakiramdam nang pumatay ng sariling kamag-anak gamit ang iyong sariling kamay. Buisit. Buti na lang at okay siya. Ano ba talaga ang gusto ng masamang espiritong yon? Si Irene ay dapat may kung ano siyang panangga kay Violet. Mas mabuti nang mag-ingat. Para sigurado. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol kita. Hinding-hindi ko hahayaang may masaktan sa'yo. Kung may mangyari man sa eskwelahan, kailangan mong tiyakin na tatawag agad sa akin ang guro. Nakuha mo? Nakuha ko na. Tatay, napakaraming beses mo na yan sinabi. Tandaan mo lang, mabuti, pumasok ka na ngayon. Paalam, tatay. Paalam, Violet. Mag-good morning ka sa guro mo. Kailangan kong hanapin ang lalaking yon ngayong araw. Bayaw, nakita na kita sa wakas. Ikaw pala ang kusang dumating. Hindi ka makakatakas ngayong araw. Aray! Bayaw, ang sakit. Sobrang sama na nga na binubuli ako ng iba. Ikaw pa mismo ang nangbuli sa akin. Kapag nakarating na ako sa kabilang buhay, siguradong sasabihin ko, to, sa ate ko. Parang si Daisy nga yan. Nawala na yung masamang espiritong yon. Sasabihin ko to sa ate ko. Sobrang sama na nga na pinatay ako. Pero dagdag pa, inapi ako ng sarili kong bayaw. Sinabi mong pinatay ka? Kailan nangyari? 3 gabi na ang nakalipas. Naghihintay sa bahay ko yung gago. Nagsimula na akong sinakal pagpasok ko. At pagkatapos ay namatay ako. 3 gabi na ang nakalipas. Sakto na sakto ang timing. Ang pumatay sa iyo ay maaaring hindi tao. Pero nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Isang tao. At guro siya sa paaralan ko. Isang guro? Siya ang dekano ng mga estudyante kahit napakabata pa. Paulit-ulit niya akong nililigawan. Pero tinanggihan ko siya. Pero hindi yun dahilan para patayin ako. Pagsapi ng masamang espiritu. Bakit alam mong nasa kindergarten ako? Pagmulat ko ng mga mata, nasa kabilang kalsada na ako. Tapos nakita ko ang plaka ng sasakyan mo, kuya. Kaya pumunta ako rito. Mukhang gusto nung masamang espiritong patayin ka gamit ang mga kamay ko. Wala nang saysay ang pag-uusap na ito ngayon. Patay na ako. Hindi na ako makakauwi. Hindi ko na makakain ang paborito kong matamis at maasim na tadyang ng baboy. Daisy! Huwag kang magmadali. Hintayin mo ako. Gregory, pwede bang tigilan mo na ako? Sabi ko na ayaw ko sa'yo.
Kahit Dean of Students ka na ngayon, magkatrabaho lang tayo. Sa tingin ko, bagay naman talaga tayo. Pwede nating subukan. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Kung patuloy mo akong guguluhin, ide-delete kita sa WeChat. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin. Nahila ako sa mga alaala ni Daisy. Naging bahagi ng kanyang katawan. Bayaw, anong balita? Anong klaseng kontak ang mga iyan? Nag-iilaw talaga ang mga iyan. Ang pagpapaliwanag nito sa iyo ay masyadong komplikado. Manatili kang nakatayo at huwag gumalaw. Tapos na sa trabaho para sa araw. Anong dapat kong kainin para sa hapunan? Manok na inihaw? O burger? Gusto ko pareho. Hey, kung gusto mo ng pera, maibibigay ko ito sa iyo. Luwaan mo lang ang lubid. Ang bango mo. Sumama ka lang sa akin at magkasama tayong pumunta. Alam mo ba na nilalabag mo ang batas? Hindi ko lang gusto ang iyo. Ang bayaw ko ay isang opisyal ng pagpapatupad ng batas. Tatawagan ko siya ngayon. Ha, Nagkakamali kami. Ang numero na tinawagan mo ay kasalukuyang abala. ha ha ha. Hindi! Sige, kung gayon, tumawag ka sa kanya. Ha ha ha. Ako, nakita ka. Sinabi niya ang eksaktong parehong bagay. Ibig sabihin ay maaaring makita siya sa pag-playback ng memorya. Ito ang masamang espiritu na binanggit ni Irene. Bayaw? Anong pinagsasabi mo? Kung gayon, ano ang gagawin ko ngayon? Ang buhay ko ay nagsisimula lang. Hindi ko pa gusto ang mamatay. Paano ang lalaking guro? Pagkatapos niyang patayin ako, tumalon siya sa balkonahe sa labas ng silid. Siya ay napakakaiba. Sa kanyang pagpunta sa balkonahe, paulit-ulit niyang sinabi ang isang pangungusap. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, nakikita ko ang iyo. Patay na ba talaga ako? Kung ganito na ang itsura ko ngayon, makakauwi pa ba ako? Bukod sa akin na espesyal at nakakakita sa iyo, wala nang ibang makakakita. Kailangan nating humanap ng paraan para maakit palabas ang masamang espiritong iyon para maipasa kay Irene ang pagkakataon na hulihin ito. Kung hindi, ilan pa ang mamamatay? Kuya, bala ko sanang gamitin ang bakasyon na ito para umuwi sa amin. Naghihintay pa rin sa akin ang lola ko. Hindi ko kayang tulungan kang mabuhay muli kaagad. Pero, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na makasama ang lola mo. Talaga, kuya, kahit sandali lang. Narito na tayo, kaya bumaba ka na. Pero kuya, ganito pa rin ang itsura ko. Huwag kang mag-alala. Dahil kapatid ka ni Caroline, nararapat lang na ako ang umako nito. Golden Toad Incense Burner. Sa pangalan ko bilang tagapaghatid, ilabas ang kinakailangang aspiration power upang magkaroon ng espiritual na katawan si Daisy. Itago ang mga elf ears. Bawasan ng 20 aspiration power. Matagumpay ang pagpapakita. Tapos na. Pero tandaan mo, habang tumatagal ang isang sigarilyo lang, ang tagal mo. Naiintindihan ko kuya.
Lola, bumisita ako para makita ka. Hindi mo ba ako nakikilala? Kahit makita ka ng lola mo ngayon, espiritu ka pa rin sa puso. Ito ang defense mechanism nito. Multo na lang ako ngayon? Rusty, tigilan mo ang pagkahol. Daisy. Lola, Daisy, sa wakas bumisita ka rin para makita ako? Sobrang na-miss kita. Lola, namisting kita. Kita mo, pag may konting oras ako, bumisita agad ako para makita ka. Kumusta, lola? Mahirap siguro sa'yo, mag-isa mong inaalagaan si Violet. Mabait naman si Violet. At tumutulong naman ang nanay ko. Lola, bumisita. Sa wakas, si Daisy ngayon. Mag-usap kayong dalawa. Tara, umupo tayo doon. Lola? Ikaw, umupo ka muna sandali. Pupunta ako sa loob para kumuha ng isang bagay. Lola, hindi mo na kailangang kumuha ng kahit ano. Dito ka lang kasama ko at magkwentuhan tayo sandali. Marami tayong oras. Umupo. Bayaw? Sasabihin ko sa'yo, palagi ng pinakamabait sa akin si Lola. Ngayon, siguradong kukuha siya ng mga paborito kong pagkain para sa akin. Ngayong araw, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Naiintindihan niya. Ako ang liwanag ng buhay mo ngayon. Galing ito sa may pasukan ng barangay, galing sa pamilyang Hilton. Haha, sabi niya, ang mga bata sa syudad ay talagang gusto nito. Lola, kayo, dapat sa inyo na lang ang pera. Bumili kayo ng gusto ninyo. Kung gusto ito ng mga bata sa syudad, siguradong magugustuhan ninyo rin ito. Kahit hindi ninyo gusto, dapat meron din kayo. Lola, mula nung bata pa ako, laging kayo ang pinaka-spoil sa akin. Laging pinagbibigyan. Engkantada ka, ikaw ang aking ipinagmamalaki at ligaya. Paano kita hindi pagbibigyan? Naalala ko pa noong bata ako at pumasok si Daddy sa trabaho. Iniwan niya ako sa inyo. Lagi akong nagwawala at umiiyak. Nakikiusap na pauwiin ninyo ako. Hindi ninyo ako minsang sinigawan at binibili ninyo lahat ng gusto ko. Lola? Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng pasensya sa akin? May nanakit ba sa iyo doon? Sabihin mo sa akin, at ako ang bahala sa kanila. Hindi po, Lola. Paano kung sa hinaharap, hindi na kita makita? Kung mamimiss mo ako at hindi makabalik, hahanapin kita. Tulad noong bata ka pa at tatawagin kita para kumain. Lola, ayoko kayong iwan. Ayoko umalis. Gusto ko pa ring magdiwang ng iyong ika-100 kaarawan, kasama ka. Engkantada? Pangako lang iyon sa pinky na ginawa natin noong bata ka pa. Lola, pasensya na po. Nasira ko na naman ang aking pangako. Hindi, sa puso ko, natupad mo na iyon. Nagawa mo na. Lola, ako, naalala ko lang. May mga kailangan pa akong tapusin sa eskwelahan. Kailangan ko nang bumalik sa campus ngayon. Kung may gagawin ka, mauna ka na. Nandito lang ako at maghihintay sa'yo. Lola, paano kung masyadong madilim na? At hindi ko na mahanap ang daan pa uwi? Ano ang gagawin ko? Sasamahan kita, may flashlight ako. Lola, Daisy, panahon na. Kung hindi ka aalis ngayon, malalate ka na. Lola, alis na ako. Daisy, kung mamimiss mo ako, dalawin mo ako sa panaginip mo. Kaya, alam mo pala lahat. Simula nung sanggol ka pa lang, ako na ang nag-alaga sa'yo. Paano ko hindi malalaman?
Ngayon lang, hindi ko na. Maiuuwi. Lola, pasensya na talaga. Edward, alam kong busy ka. Mauna ka na rin. Sige na. Ako na ang bahala. Lola, alam kong nasasaktan ka. Pero si Daisy, gusto niyang masaya ka. Sumama ka na lang sa binibining ito. Huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Lola, madalas akong babalik para dumalaw. Salamat kuya. Nagdesisyon na ako na hindi ka isusumbong sa ate ko. Tara na. Kuya, yung aura ng babaeng ito ay mabigat sa masamang enerhiya. Kung dadalhin natin siya sa Eden Hollow ng ganito, baka may mangyaring masama. May paraan ba para maayos ito? Kung maalis lang natin ang masamang espiritong iyon. Pero maaari itong magposes sa kahit sino ng kusa, kaya hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Hindi ba natin ito maaaring malak gamit ang aura nito? 2 beses na ako nahanap nito. Noong mga pag-alala ko, naramdaman nito ako. Dahil natatangi ang kapalaran mo, at dahil masamang espiritu ito, naramdaman ka nito. Ang espiritong iyon ay kayang magposes sa kahit sino ng kusa. Kailangan mong mag-ingat, kuya. Kung kasama niya ako pansamantala, ayos lang siguro, di ba? Ikaw ang ferryman. Maliban na lang kung ikaw mismo ang kumilos, magiging ligtas siya. Sige, naiintindihan ko. Natupad ang hiling ni Daisy. Nakakuha ng 50 puntos ng willpower. Kasalukuyang kabuuang willpower ay 70 puntos. Kuya, saan tayo pupunta ngayon? Madison, Franklin, at ikaw. Lahat kayo ay konektado sa masamang espiritong iyon. Hindi ba't sobrang pagkakataon lang iyon? Natatangi naman talaga ang kapalaran ko. Kaya baka ang pagkamatay ni Caroline ay hindi aksidente. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ate ko? Ang espiritong iyon ay kayang magposes sa kahit sino ng kusa. Kailangan mong mag-ingat. Pagpoposes sa kahit sino. Masama ito. Kung talagang ako ang target nito, nasa panganib si Violet. Ito ay isang kindergarten. Ang daming bata dito. Paano kung may matamaan? Para saan pa ang mata mo? Kung masagi mo ang kotse ko, kaya mo ba itong bayaran? Mabilis ka talagang nagmamaneho. Paano kung may nasaktang bata? Bigla ka na lang sumulpot. Kasalanan ko ba yon? Kakabili ko lang nitong kotse. Kung may mangyari dito, kaya mo ba itong bayaran? Sona ng paaralan ito. Dapat magbagal ka. Kahit gaano pa kamahal ang kotse mo, mas mahalaga pa ba yun sa kaligtasan ng mga bata? Ginoo, nilalabag mo ang batas. Kung ipagpipilitan mong wala kang kasalanan, tatawagin namin ang pulis. Sino ka ba? Para turuan mo ako? Ang yabang talaga ng lalaking to. Bayaw, espiritu na ako ngayon. Pwede ko siyang sakyan, di ba? Daddy, bakit nandito ka? Tita, bakit nandito ka rin? Nakikita ako ni Violet. Ako. Ulis, sasabihin ko sa'yo. Sige, tawagan mo kung kaya mo. Tingnan natin kung sino ang tama. Sus, may isa pang espiritu. Takot? Sasabihin ko sa'yo, mag-sorry ka ngayon din. Tapos, magiging mabait ako at palalampasin kita. Ha! Sa wakas, nakita na kita. Ang pakiramdam na ito ay talagang maganda. Gusto niyang humingi tayo ng paumanhin. Malinaw na ikaw ang mali. Tama ka, nagkamali ako. Isang salbahe ako. Salbahe talaga ako. Hindi mo kailangang gawin to. Kailangan mo lang mag-sorry. Hindi na kailangan yan. Daddy, ang kakaiba ng lalaking ito. Na-realize niya na nagkamali siya. Nagsusorry na siya. Bayaw, hindi naman siguro siya nakatakas sa ospital, di ba? Nagdala ako ng abala sa'yo. Kasalanan ko lahat. Sisirahin ko to ngayon din.
Ginoo, kailangan mo lang mag-sorry. Hindi na kailangan yan. Tatay ni Violet, bakit hindi mo ako tulungan kausapin siya? Bayaw, ikinakausap ka niya. Nagsusorry lang ako. May problema ba? Tama na yan. Kung magpapatuloy pa, mamamatay siya. Nakikita mo ako? Sino bang gago ang sumira ng kotse ko? Bagong-bago tong kotse ko. Ikaw yon sigurado. Habang di ako nakatingin kanina, may ginawa ka, di ba? Hindi ako. Ikaw mismo ang gumawa. Ginoo. Ginoo, siya yon. Sinipa at sinira niya ang side mirror ko. Umalis na tayo. Sinipa. Guro, isasama ko na si Violet ngayon. Tatay ni Violet, maraming salamat po. Violet, anong gusto mong ulam mamayang gabi? Sabi ni Mama, foodie si Tita, alam niya kung anong masarap. Sweet and sour pork. Masarap ang Coke chicken wings. Hoy, steamed pork with preserved greens. Sige, umalis na tayo. Oh. Daddy, bakit ba yung kuya na yun ay nakaharang sa daan? Mukhang hindi lang sa lahi ng gagaling. Nakakakita talaga ng multo. Si Violet. Dahil nakikita mo ako, pwede ba akong tulungan? May iba akong gagawin ngayon. Kuya, mukhang nagmamadali talaga tong blonde. Hindi mo ba siya tutulungan? Sir, nakikiusap ako. Ako, okay lang. Pero may naghihintay sa akin. Sabi ni Mama, dapat tayong tumulong sa iba. Daddy, kawawa naman itong lalaki. Bakit hindi natin siya tulungan? Oo, kuya. Kung daan mo naman, tulungan mo na siya. Violet, gusto mong tulungan ko tong lalaki? Oo, sabi ni Mama. Sakay na. Sir, salamat. Hindi ko inaasahang isa ka rin pala. Anong meron? Ikaw lang ba ang pwedeng mamatay? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nagulat lang ako nang makakita ng katulad ko. Sige, sabihin mo. Kung masyadong abala, pasensya na. Hoy, hindi naman abala. Hihingi lang sana ako ng sakay papuntang Clearwater Bridge sa Silangan. Sa pagkakaalam ko, papuntang probinsya. At wala namang mga bahay sa paligid. Clearwater Bridge? Hindi kalayuan sa aksidente sa Peace Lane. Magandang pagkakataon para tumingin-tingin. At Violet, ihahatid muna natin to tapos uwi na tayo, okay? Okay, tara na, Daddy. Salamat, bata. Arg, naku, ang malas ko ngayon. Kasalanan lahat yung tarantadong yun. Sila dapat ang nagbabayad sa akin para sa trauma ko. Sa halip, nasayang lang ang mahigit 1,000 ko. Sino yan? Gusto mong manakot sa kalagitnaan ng gabi? Multo. Buti na lang mabilis ako. Buwisit. Muntik na akong mamatay sa takot. Glenn Barker, ikaw, hindi ka ba patay? Sa wakas, nakita rin kita. Hindi. Wag po. Sa wakas, napapatay ko na ang lahat mula noon. At naging ganap na masamang espiritu. Sunod na ikaw, Edward Morgan. Kapag napapatay na kita, makukuha ko na ang kapalaran mo. Mahusay na guro. Paano kung hayaan na lang silang maghintay dito? Sumama ka po sa akin. Ano ba ang nasa loob dyan? May tinatago ka ba? Baka naman may mga kakaibang hilig ka na ayaw mong makita namin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganoon. Kasi lang, sa loob, baka hindi kayanin ng isang bata. Kahit nga matatanda, baka hindi rin makayanan yon.
Huwag kang mag-alala. Mataas naman ang tolerance ni Violet talaga. Dahil humingi ka ng tulong sa akin, huwag kang maglihim ng kahit ano sa akin. Tama. Kung ganoon, sama-sama na tayong pumunta. Dito na nga. Ginoo, hindi ko mahahawakan ng mga bagay na ito ngayon, kaya kailangan kong mag-abala sa'yo para tulungan mo ako dito. Tatay, dito ba nakatira yung kuya? Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo kaming papasukin sa loob. Ang amoy dito ay sobrang sama talaga. Natakot akong matakot sila. Oo. Medyo malakas nga talaga ang amoy. Tatay, ang kahabag-habag naman nitong kuya. Tutulungan ko siya. Kaya ang dahilan kung bakit mo ako dinala rito ay para sa lahat ng kalat na ito? Hindi ito kalat. Ito ay perang pangligtas ng buhay. Naghihintay pa rin ang tatay ko na magpadala ako ng pera para sa gamot niya. Pero, sa pagkakaalam ko, kahit ibenta mo ang lahat ng ito, hindi rin ganoon kalaki. Malakas ka naman. Bakit napunta ka sa ganitong klasing lugar? Napaka-underdeveloped ng probinsya namin. Nung bata pa ako, tumakas ang nanay ko kasama ng iba. Nahulog ang tatay ko habang nagtatrabaho sa bundok. Mahina na ang katawan niya mula noon. Gusto kong umalis sa bundok para kumita ng mas maraming pera para sa gamot ng tatay ko. Pagdating ko rito, nakahanap ako ng trabaho bilang waiter. May libreng tirahan at pagkain. Pero umalis ako. Wala pa akong mahanap na bagong trabaho. Tapos namatay ako. Kaya kahit sa ganitong pagkakataon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin? Guro, hindi naman talaga ito malaking bagay. Huwag mo nang itanong pa. Sasabihin ko sa'yo, may kapatid akong pulis. Kung nagsisinungaling ka man o hindi, isang tingin lang, malalaman niya. Gusto kong malaman kung ano talaga ang tinatago mo. Hoy, pare, inuman na. Saan galing yung amoy ng dumi? Ang baho talaga. Totoo yan. Bukas, kakausapin ko ang tagapamahala at ire-report ito ng maayos. Kayo, maaari bang huwag ninyong sabihin sa tagapamahala? Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Pakiusap. Pangako, ako'y talagang maghuhugas ng mabuti mula ngayon. Pack ng yosi na tigda 200. Sino ba ang niloloko mo? Kung minamaliit mo kami, sabihin mo na lang. Ginoo, hindi ko yon ibig sabihin. Katapusan na lang ng buwan at wala talaga akong pera. Paano kung kapag sumahod na ako, babawi ako sa inyong dalawa? Good. Probinsyano pa rin. Umalis ka na rito. Sabi ko sa'yo, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Hindi ako aalis. Hindi ka aalis? Eh di bugbugin ka namin hanggang umalis ka. Sabi ko na, hindi ako aalis. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Kaya hinayaan mo na lang silang mang-api sa'yo? Itinuro sa akin ng tatay ko noong bata pa ako, kapag nasa labas ka ng mundo, maging mabait ka sa kapwa, at kailangan ko talaga ang trabahong ito. Kaya mula sa dorm, dito ka lumipat? Okay lang naman tumira dito. Libre naman, kahit papaano. Malapit pa sa mga food stall. Pagkatapos ng trabaho, makakapag-ipon ako ng bote para ibenta. Ang maiipon kong pera ay maipapadala ko lahat sa amin. Yung mga lalaking nang api sa'yo karapat dapat mamatay. Paano ka namatay? Binugbog ako hanggang mamatay. Yung mga tao sa shop mo, pagkalabas ko doon, narinig ko na kung magiging basura ako sa kalsada, hindi na ako aapihin. Kaya gumastos ako ng 30 piso. At pinakulayan ng buhok ko. Epektibo naman pala. Wala nang nang-aapi sa akin ngayon. Kung may mga pi sa'yo mamaya, hanapin mo ang mga pulis. Tutulungan ka nila. Oo, eksakto. Kunin mo lang sila. Ikulong lahat. At ibilanggo ng 10 taon. kaya yung pumatay sa'yo ay... Isang gabi, nakakita ako ng isang batang babae na inaapi ng isang grupo ng lasing. Patuloy na umiiyak yung babae. May mga taong nag-ipon sa paligid, pero walang tumayong tumulong. Ang lupit naman. Kung sarili nilang anak ang nasa ganoong sitwasyon. Hayaan mo siyang magpatuloy. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng loob ko.
Pero may hawak akong bote at sumugod ako. Buti na lang, nagtagumpay ako. Nakatakas yung babae. Lang. Ikaw lang ang namatay. Ang pagtulong sa iba ng ganito, iyon ay mabuting gawa. Pagpasok mo sa Eden Hollow, magiging maayos ang pag-aalaga sa'yo. Hindi ako takot mamatay. Nag-aalala lang ako sa tatay ko. Walang mag-aalaga sa kanya. Nang inapi ka ng mga kasamahan mo, pinili mong tiisin. Pero nang mangyari ito, pinili mong kumilos ng sarili. Kapag nalaman ng tatay mo, magiging napaka-proud niya. Lagi sinasabi ng tatay ko na basta't malusog ako at ligtas, sapat na iyon. Pero ngayong patay na ako, ano na ang gagawin ng tatay ko? Nagsisisi ka ba? Hindi. Kung hindi ako kumilos ng sarili noong gabing iyon, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa babae. Mali ako. Ang mga taong may pinaputi ang buhok ay hindi palaging masama. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ilipat ang pera ng tatay mo. Tungkol naman sa'yo, kailan ka ba talaga namatay? Nabawi ko ang malay. Mga 1 linggo na ang nakalipas. 1 linggo? Karaniwan, ang isang kaluluwa tulad nito, Irene ay dapat na agad na kinuha. Nang mabawi mo ang malay mo, nasa mga food stall ka ba? Hindi. Nasa Peace Lane, sa isang sulok sa paanan. Peace Lane. Sigurado ka bang nang magkamalay ka ulit? Nasa Peace Lane ka? Sigurado ako. Doble check pa nga ako. Doon, may checkpoint. Ang sitwasyon mo, hintay muna. Kailangan kong pumunta sa Peace Lane. Teka, parang ang sitwasyon nitong lalaki ay parang katulad ng sa akin. Ang pumatay sa inyong dalawa ay maaaring iisang masamang espiritu. Guro, isama mo ako. Baka makatulong ako. Sige, sumunod ka. Dito na yon. Para iligtas ako, si Caroline ay tinamaan ng sasakyang yon. Guro, ordinaryong kalsada lang ito. Wala namang problema dito. Di ba? Mas mabuti nang mag-ingat. Dito ka na at bantayan mo si Violet. Tawagan mo ako kung may mangyari. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulong din ako. Sige, umalis ka na. Ako na bahala kay Violet. Siguraduhin mong mahuli mo yung lalaki. Huwag kang mag-alala. Tutulong talaga ako. Napakadilim ng aura. Pero wala talagang ibang multo dito. Wala talagang ibang multo dito. Bayaw! Puck's-head. Kung may lakas ka, harapin mo ako. Ang anak mo, ang pinakamahalaga sa iyo. Tama? Maliban kung patayin mo ang sarili mo. Kung hindi, siya ang mamamatay. Ikaw ang masamang espiritu, hindi ba? Ano man ito, harapin mo ako. Mahusay na, Master. Hindi mo sinabi tutulungan mo ako sa huling hiling ko? Sabihin mo sa akin, ang asawa ko pinatay mo? Maghintay ka lang. Gagawin ko na hindi ka na muling mabuhay. Mahusay na, Master. Talagang hindi ko alam. Wala akong alam. Binibigyan ko ng isang huling pagkakataon. Mahusay na, Master. Talagang wala akong alam. Hindi ba tayo nasa overpass lang? Sinabi ko sa iyo na ipadala ang pera sa tatay ko.
Siya ay makakapagpatunay para sa akin. Bayaw, tingnan mo ang violet. Mabuti naman, siya ay okay. Upang maakit ka dito, naghirap ako ng marami. Nagkita ulit tayo, Edward Morgan. Ikaw yung masamang espiritu, di ba? Ang tagal ko nang hinihintay ito. Ako? Hindi lang basta masamang espiritu ako. O, pala, ako yung nakabangga sa asawa mo. Yun, malakas na tunog? Patay na. Ang buhay ng tao, napakadaling mabasag. Hindi kita kilala. Bakit mo naman tinarget ang asawa ko? Dahil espesyal ang kapalaran mo. Kapalaran ng isang ferryman. Kung papatayin lang kita, magtatagumpay ako. Pero, ang asawa mo, siya pa nga ang nagtulak sa'yo. Karapat dapat siyang mamatay. Karapat dapat siyang mamatay. Karapat dapat talaga siyang mamatay. Nang makita kita ulit, hindi ko inasahan na naging ferryman ka na. Kaya, hindi na kita malapitan kung alam ko lang na ganito. Dapat sinagasaan ko pa ang asawa mo ng ilang beses. Ang dapat mamatay ay ikaw. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Wala na itong silbi sa akin ngayon. Lahat ito, salamat sa kanilang mga kontribusyon. Ako na ang pinakamalakas na masamang espiritu. Sila? Ibig mong sabihin, Oo, tama. Ako ang pumatay kay Madison. Si Daisy. Pinatay ko rin siya. Yung blonde na punk. Sinakyan ko ang isang lasing para patayin siya. Simula kay Madison, nasa laro ka na. Namamatay sila para sa laro ko. Di ba yan ay isang uri ng sakripisyo? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nahiwalay kay Lola. Anong karapatan mo? Anong nagbibigay sa'yo ng karapatan? para sa iyong makasariling kapakanan. Maraming inosenteng tao ang pinatay mo. Inosente sila? Ako ang pinaka-inosente. Pero wala na yun ngayon. Wala na yun. Basta mapatay kita, magagamit ko ang kapalaran mo. Para muling mabuhay. Bakit mo ako pinapatay? Bakit? Dahil isa ka sa pinakamalapit kay Edward. Sa pagpatay sa'yo, si Edward ay masunuring lalapit sa akin. Kahit na sila ay talagang may sala, dapat ay sa batas sila na parusahan. Anong karapatan mo para humusga kung sino ang mabubuhay o mamamatay? Bukod pa riyan, ang iba sa kanila ay walang kasalanan. Anong karapatan nila para humusga sa kapalaran ko? Sandali. Ang hirap mong hanapin. Narinig ko na kapag ipon ka ng malaking pera kamakailan, oras na para bayaran mo ang utang mo. 10,000 ang inutang ko sa'yo, pero 8,000 lang ang natanggap ko. Mahigit 30,000 na ang nabayaran ko. Ano pa ang gusto mo? Ano ang gusto namin? Makinig ka. Ang interes mo ay kinukuwenta bawat segundo. Kung gusto mong tapusin ang utang, bayaran mo ang 100K ng isang bagsakan. 100K? Pag nanakaw ito! Tigilan mo yan. Ibigay mo ang pera, ngayon din. Ito ang pampagamot ng nanay ko. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, hindi nagagaling ang nanay mo. Huwag mong sayangin ang pera mo. Hayaan mo na lang siyang mamatay. Ha ha ha. Hindi ko ibibigay sa'yo. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Pare, makinig ka sa payo ko. Gastusin mo ang pera mo sa mga bagay na mahalaga, naiintindihan mo? Huwag mong sayangin sa taong mamamatay na rin lang. Patay na ang nanay mo. Nanay. Yung mga taong nangapi sa'yo noon, karapatan mong magalit. Pero anong karapatan mo para idamay ang mga inosente? Mukhang bumalik ka na naman sa dati. Tama. Kaya isa-isa, pinatay ko silang lahat. Ito ang nagbigay daan para maging mabangis na multo ako. At sa huli, isang masamang espiritu. Hindi ka namatay dahil sa kanila noon. Pwede kang lumapit sa mga autoridad. Hayaan ang batas na magparusa sa kanila. Hindi ako namatay, pero ang nanay ko namatay. Sa mismong araw na ninakaw nila ang pampagamot niya. Umuwi ako,
Isinuot ang paborito niyang damit, tumayo sa bubungan, at pinili ang maging masamang espiritu. Kahit multo na ako, hindi ko sila palalampasin. Kapag nakuha ko na ang kapalaran mo, mapapalitan kita bilang ferryman. Ang nanay ko ay mabubuhay muli. Kung wala ang Jade Pendant, walang makakapagligtas sa'yo. Oras na para umalis, Edward. Bumalik ka. Mukhang minaliitan kita. Hindi ko inasahang ganito kabilis kang lalago. Glenn, ngayong araw, tiyak na mapupuksa ka. Ganoon ba? Huwag kang masyadong kumpiyansa. Oy, nakalimutan mo bang kailangan mo pang magpadala ng pera sa tatay mo? Daisy, pamangkin mo yan ng kapatid mo. Huwag mo nang pakialaman, Edward. Ako mismo ang pumatay sa kanilang dalawa. Dala-dala nila ang diwa ko. Sa isang pag-iisip lamang, kumpleto na silang masusunod sa akin. Hindi mo ba talaga inisip na madaling kalaban ang mga masamang espiritu, di ba? Kung ayaw mong may mangyari sa anak mo, ibaba mo yung hawak mong pampasabog. Dumaan siya sa mga pinagdaanan mo. Sigurado ka bang gusto mo siyang sirain? Binubuli mo lang ang sarili mong mas bata. Hindi ako. Hindi ako. Irene. Pasensya na, nahuli ako. Tamang-tama ang dating mo. Natalo ka. Kung ako lang ang kikilos, baka matalo ako. Akala mo ba mag-isa lang akong dumating ngayon? Edward, ito ang Ghost Army na inihanda ko para sa iyo. Edward, ang gabay, lahat kayo ay mamamatay ngayon. Edward, ang galit sa masamang espiritu ay galing sa mga multo. Kung hindi natin ito maalis, ang masamang espiritu ay hindi masupil. At sila rin ay magiging masamang espiritu. Ano ang gusto mong gawin ko? Ako ang haharang sa mga multo at masamang espiritu. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon para lubusang linisin ang galit sa mga multo. Siya. Golden Toad Sensor, tulungan mo akong linisin ang lahat ng multo sa harap ko. Ang paglilinis ng kasalukuyang masamang espiritu ay nangangailangan ng 1,000 fate points. 1,000 puntos? Saan ako makakakuha ng 1,000 puntos ngayon? Tama. Paano ang mga multo? Ang paglilinis ng lahat ng kasalukuyang multo ay gagamit ng lahat ng fate points. Dahil sa sitwasyon, hindi ko pwedeng hayaan ang Glenn na patuloy na pumatay ng tao. Nihayaan ang mga multo na mawalan ng pagkakataon na pumunta sa Eden Hollow. Dapat matapos ito ngayon. Sa ngalan ko bilang ferryman, gamitin ang lahat ng faith points at linisin ang mga multo. Sa pamamagitan ng kataas-taasang utos, ako'y lumalampas sa nag-iisang kaluluwa. Lahat ng espiritu at multo, tanggapin ang biyaya sa 4 na buhay. Yaong may ulo ay lalampas, yaong walang ulo ay aakyat. Tumahimik ka. Sabi ko tumahimik ka. Pinatay ko silang lahat. Anong lakas ng loob mong iligtas ang kanilang kaluluwa? Nahuli kita.
Huwag ka nang mag-isip na lumapit kay Edward. Sa pamamagitan ng baril o patalim, sa pamamagitan ng tubig o lubid, namamatay ng hayagan o salihim, namamatay sa hinanakit o kawalang katarungan, mga may utang at kaaway, mga batang humahanap ng buhay, lumuhod sa harap ng aking altar. Ang 8 trigrams ay nagniningning, lumabas mula sa inyong lugar, at muling ipanganak sa ibang dako. Bilang lalaki o babae, iyo itong pagtitiisan, yaman o kahirapan, at ay dala ng iyong sariling kamay. Edward, sinabi ko sa iyo na tumigil ka sa pag-awit. Utos upang iligtas ang marami, muling ipanganak ng mabilis. Utos upang iligtas ang marami, muling ipanganak ng mabilis. Bakit? Bakit ganito ang nangyari? Bakit? Mula nang ikaw ay nagsimulang pumatay, ang katapusang ito ay hindi maiiwasan. Kung hindi dahil sa kanila, paano ako kailanman nakarating dito? Paano namatay ang nanay ko? Hanggat sila ay nabubuhay sa mundong ito, ang batas ang natural na magpaparusa sa kanila. Hindi ko ito tinatanggap. Dakpin siya. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ko ito tinatanggap. Edward, lalong tumitindi ang kanyang galit. Edward, papatayin ko kayong lahat. Irene, sandali. Sa ngalan ko bilang ang tagapagdala. Kaya, ito na ba ang tunay na kakayahan ng kandidatong punong barangay? Sa kanyang kapangyarihan, kaya na niyang mula sa Eden Hollow ay madaling pumili ng mga espiritu. Nanay, Kasalanan ko ito. Na iniwan kitang mag-isa. Hindi ko alam na inaapi ka sa eskwelahan. Nag-aalala ka ba na kapag sinabi mo sa akin, ay maaapektuhan ako, tama ba? hindi ako ang anak mo. Hindi ganyan ang itsura ng anak mo. Umalis ka. Anong ina ang hindi makikilala ang sariling anak? Pasensya na. Pasensya na. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang dapat humingi ng tawad ay sila. Sila ang pumatay sa iyo. Walang pumatay sa akin. Nagkasakit lang ako. Maaari sana tayong humanap ng manggagamot. Pero ninakaw nila ang pera para sa pagpapagamot mo. Kung ako, Glenn, ang totoong sakit ko ay nagmumula sa kahirapan. Hindi ito magagamot. Alam kong nagkamali ka. Dapat kang parusahan. Kung may susunod na buhay, gusto ko pa rin na maging anak kita. Edward, nawala na ang kanyang galit. Paano natin siya dapat tratuhin? Kawawa rin naman siyang kaluluwa. Masyadong mabigat ang kanyang mga kasalanan. Itapon siya sa pinakamalalim na bahagi ng Eden Hollow upang pahirapan, magpakailanman. Ang araw ay sumikat na. Madaling araw na. Edward, ngayong tapos na ang lahat. Dadalhin ko ang 3 at aalis na kami. Siya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala roon para sa iyo. Dakilang guro. Salamat. Bayaw, dalawin mo ng mas madalas si Lola para sa akin. Mas mabuti, maglagay ka ng kamera sa bahay. Kung hindi, mag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Hindi ka naman pwedeng manatili sa mundo ng tao magpakailanman. Oras na para umalis. Umalis na tayo. Hey! Sa wakas, tapos na. Walang pag-iimbot na pagpapalaya ng lahat ng lakas ng loob upang iligtas ang mga multo. Natanggap ang feedback ng merito, nakakuha ng 10 milyong puntos ng lakas ng loob. 10 milyong puntos. Mukhang talagang bukal sa loob ang gantimpala.
sa ganitong paraan. Maibabalik ko na si Caroline, di ba? Violet, kapag nagising ka na, makikita mo ang iyong ina. Sa lahat ng lakas ng loob na mayroon ako ngayon, maibabalik ko ba si Caroline Seymour sa ibang anyo? Upang ganap na buhayin muli si Caroline, kailangan ng 30 milyong puntos. Wala na bang ibang paraan upang buhayin ang isang namatay na tao? Pumasok sa underworld. Talunin si Lord Mountfale. Talunin si Lord Mountfale? Sa kalagayan ko ngayon, paano ko magagawa iyon? Sa kasalukuyan kong 10 milyong puntos, gaano katagal maibabalik si Caroline? 7 araw. Sa pangalan ko bilang ang ferryman, pinapalaya ko ang lahat ng kasalukuyan kong lakas ng loob. Inaanyayahan ko ang aking asawa, si Caroline Seymour, na bumalik. Nabura ang lakas ng loob. Kasalukuyang lakas ng loob ay 0. Mahal. Sa wakas, nagkita ulit tayo. Edward, ilang beses na ba kitang sinabihan? Bakit ka na naman naninigarilyo sa loob ng bahay? Pagdating ko pa lang, inaasar mo na ako. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi kita namimiss kahit kailan. Pupunta ako kay Violet. Tulog na si Violet. Wala nang ibang tao sa bahay ngayon. Natatakot akong magising si Violet. Sa tingin ko, dapat babaan mo ang boses mo. Hindi mo ba gustong subukan ako, mahal? Subukan? Siyempre gusto ko. Violet, bakit ka nakatingin ng nakatingin sa akin? Daddy, ikaw ba ay nakipag-away na naman ng palihim? Hindi ito. Nauntog lang ako sa isang bagay na Literal na nabangga ko lang. Sa totoo lang, ako ang gumawa noon. Kasi may ginawang mali si Daddy, kaya kailangan siyang parusahan. Ganun ba? Nakakahiya naman, Daddy. At ikaw? Kung hindi mo kakainin ang pagkain mo, susunod na ang mommy sa iyo. Mommy, OMG, ayaw akong pakawalan ni Daddy. Sige, ilapag mo si Violet. Kumain ka na ng hapunan, Violet. Pagkatapos kumain, lalabas tayo para maglaro. Maging mabait ka. Kumain ka ng itlog para lumaki ka. Violet, hindi na kita makakasama. Ito ang ika-6 mong birthday gift na inihanda ko para sa iyo. Hindi mo ba gusto ang pink na bracelet na ito? At ang paborito mong damit kapag wala na ako? Kailangan mong matutong mag-alaga sa sarili mo. Mabilis na lalamig ang panahon. Gumawa lang ako ng 2 ng pinakamainit na kumot para sa iyo. Kapag natutulog ka na, hindi ka na pwedeng magtulak ng kumot. Magandang umaga, Guro. Magandang umaga. Mama, saan ka pupunta ngayon? Kailan ka babalik? Violet, makinig ka kay Daddy habang nasa bahay ka. Babalik ako agad. Tapos, pwede bang isama ni Mama ako at si Daddy? Violet, napakalayo ng pupuntahan ni Mama at may pasok ka pa. Babalik ako agad. Habang wala ako, kailangan kong tulungan mo ako na alagaan si Daddy. Tara, sumpaan natin sa daliri na babalik ka agad.
Sige, sumpaan sa daliri. Sumpaan sa daliri, tuparin lang natin ang pangako. Tapos na ang usapan. Yakapin mo ako. Maging mabait ka, Violet. Pumasok ka na sa school, sige? Sige. Eh di kailangan mong bumalik agad. Babalik ako. Magandang umaga, Violet. Sa buhay, ang bawat isa ay kasama mo lang sa isang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa bandang huli, kailangan nating maghiwalay. Ang bilis talaga ng panahon. Kailangan na nating maghiwalay muli. Mahal, huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng paraan para mapabalik ka ng tuluyan. Mangyayari yon sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako sa'yo. Palagi akong naniniwala sa'yo. Mahal, magtiwala ka sa akin. Ano man ang mangyari, talagang tatalunin ko siya. Anong ginagawa mo dito? Edward, nandito ako dahil sa isang kagipitan. Ikaw lang ang makakapag-ayos nito. Anong nagpabalisa sa'yo? Edward, kung gagamitin natin ang tabletang Jade na ito, makakaalis na tayo dito ng tuluyan at makakauwi na. Uuwi? Pero bago yon, may mas mahalagang dapat gawin. Ang susunod na target ay si Lord Mountvale.